Okay, happy Monday sa aking mga audience dito sa Donmar TV. Alam nyo, malaking bagay po na unti-unti na tayong dumarami dito sa Donmar TV. At alam nyo, sa totoo lang, that only shows na unti-unti na tayong dumarami na ibig sabihin ay marami talaga ang nagmamahal kay Vice President Inday Sara Duterte kasi very obvious naman na itong channel na ito, Donmar TV, is a DDS channel. A DDS YouTube vlogger po ako. Okay? So, ayan, natuwa po tayo dyan na dumarami tayo. Since from the start, DDS naman talaga tayo, di ba? Anong tawag dyan? Patuloy lang tayong sumuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. Sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat po sa inyong lahat sa araw-araw ninyong panunood dito sa katotohanan. Okay? Thank you very much. Now, ano ba ang pag-uusapan natin? Ito, usap-usapan ngayon sa Kamara na ilang mga kongresista nag-withdraw na sa ang kanilang pangalan, no? Nagwi-withdraw na sila kasi magpapalistayan sila doon sa Kamara eh. So, sa draft resolution ng impeachment ni VP Sara. Nung una siguro umabot sila ng 200 plus na bumoto sa impeachment. Ngayon, usap-usapan raw na marami po ang ayaw na. Ridon, ano na ba? Ha? Kasi sa video na ito, no, uunahin muna natin itong balita ng Bilyonaryo News Channel. Gaano ba katotoo ito na marami na pong dismayado, marami na pong ayaw, marami na pong nasusuka dito sa impeachment na ito, sa mga pautot ni Ridon at ni Luistro. Okay? Ito po, panoorin po natin. Ayan. Nagkakabawian na umano ng pangalan sa draft report na sumusuporta sa impeachment laban kay VP Sara. Pero ayon sa minorya, matibay ang basihan ng mga kaso laban sa pangalawang Pangulo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joel Manalo. Kumpiyansa ang ilang mambabatas na lulusot sa Kamara ang ulat ng House Committee on Justice patungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng mga balitang may mga kongresista umanong nagdadalawang isip na suportahan ito. Ayon kay ACT Teachers Party nagdadalawang isip na sila kung susuportahan nila itong impeachment. Kasi nare-realize nila na bakit naman natin babatikusin itong si VP Sara? Dahil lang ba sa pera? Kasi merong ibang mga congressman dyan na takot na hindi sila mabibigyan ng budget kaya pumirma na lang sila. Ngayon, na-realize siguro nila na malalaman ng taong bayan kung sino yung mga pumirma sa impeachment ni VP Sara. So, takot sila. Kasi kapag malaman ng mga constituents nila na pumirma sila sa impeachment, there is a big tendency na hindi na sila iboboto ng mga constituents nila. And one of the example dyan na isang governor ng Cebu na bumaliktad, okay? Si Governor Gwen. Anong nangyari kay Governor Gwen? Nung panahon ng eleksyon, natalo. Natalo si Governor Gwen. Pinalitan ni Pam Baricuatro. Kasi itong si Pam Baricuatro, ang sinuportahan niya si Duterte. Okay? Inendorso pa siya ni, I think, ni VP Sara ba o ni former President Duterte. Nanalo si Pam Baricuatro. Kaya nga, ngayon, nanganganib na rin si Pam Baricuatro kasi bumalimbing. Pasipsip sa administrasyon at wala siyang komento doon patungkol sa announcement ni VP Sara
na tatakbo siya sa 2028. Sabi niya, hindi ako magkomentaryo kasi ano daw, ano-anong mga reason niya. Sabi ng taong bayan doon sa Cebu na inendorso ka ng mga Duterte, nanalo ka dahil sa mga Duterte. Ngayon, kahit man lang isang, anong tawag dyan? Kahit isang support na statement dito kay ni VP Sara, wala man lang kang support. Honestly si Pambari 4, ano yan? Questionable yan ng taong bayan sa Cebu, sa totoo lang. Representative Antonio Tino, isa sa mga nagsusulong ng impeachment ni VP Sara, patunay ang unanimous vote ng House Committee on Justice na mayroong probable cause o sapat na batayan ng impeachment para lumusot ito sa plenaryo. Ako, I am very confident na makakakuha ng mahigit pa doon sa 1/3 na kailangan. 106 votes yung 1/3 na kailangan. Confident raw siya. Paano yan kung wala nang boboto? Para kay Tinio, alam nyo naman sila Tinio, ang daming mga pinagsasabi nito na hindi nagkatotoo. Balikan ko itong balita na ito, Tinio, na sinabi mong you are confident. Kapag maliit lang ang bumoto dyan sa impeachment ni VP Sara, pahiya ka dyan. Sabi ko siya, mapapahiya ka. Kailangan para ma-impeach ang Vice President. I am sure we will get more than that. Pero ayon sa ulat ng politiko, may mga kongresista na raw na bumabawi ng kanilang pangalan bilang author ng draft resolution na ihahain Aray ko, bumabawi na. Aray ko. ng Justice Committee sa plenaryo. Ridon, aray ko. Kawawa ka. Dahil sa umano'y pangamba ng mga ito na mabatikos, bagay na naipunto rin ni Tinio. Sa kabila nito, tiwala ang kongresista na mas matimbang ang lakas ng ebidensya para suportahan ang magiging articles of impeachment laban sa bise. And so, pwedeng may mga umatras no, sa pag-author, lalo na alam natin yung mga taga Mindanao, nag-worry sila dahil sa patuloy na mataas na ratings ng Vice Presidente. Nakafocus. Actually, Tinyo, hindi lang Mindanao ang nagwo-worry na mga congressman. Kasi Mindanao, ang ibig niyang sabihin, mga Mindanao na mga congressman, magdadalawang isip yan na baka hindi na sila iboboto kapag pipirma sila sa impeachment. Actually, pati Visayas na mga congressman. Okay? Pati nga sa Manila, halos lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag mong sabihin na yung mga pumirma dati, huwag mong sabihin loyal yun. Huwag na tayong magbulahan, Tinyo. Pumirma sila kasi inuna nila ang kanilang constituents kaysa pamumulitika. Ganyan yan. Di ba? Inuna nila ang constituents. Anong ibig kong sabihin? Kasi kung hindi sila pipirma sa impeachment na yun, alam nila na walang budget ang kanilang probinsya. So, kapala na lang ng mukha. Pumirma na lang sila kahit masakit sa kanilang dibdib na ipa-impeach si VP Sara. Kasi ano pa yun midterm pa yun. Parang ika-third year ng kanilang sa third year. So, meron pa namang fourth, this is the fourth year, fifth year, then itong 2028. So ngayon, 2026 na, parang second half na ito, di ba? Kung sa basketball pa, second half na ito, it's time for them to decide kung gusto pa ba nilang mananatili sa pwesto nila. Kung gusto nilang mananatili sa pwesto nila, na nag-announce na si VP Sara, they have to do it. Hindi nila pirmahan. Di ba? Sa mga may malinaw na batayan, di ba? At natalakay ito ng mabuti sa nakaraang mga hearing ng Committee on Justice. So, I think yung aaprobahang resolution at articles of impeachment ay magiging matibay na dokumento na ipadadala sa Senado.
Nanindigan din si Kabataan Party List Representative Rene Co na isa rin sa mga miyembro ng komite na walang dahilan para hindi lumusot sa plenaryo ang magiging articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa isang mensahe sa BNC, nanindigan si Co na hindi katanggap-tanggap ang unexplained wealth ng bise at ang higit 6.7 billion pesos na kabilang sa mga umano'y suspicious transactions na hindi nito idineklara sa kanyang salin. Ngayong Lunes, inaasahang aaprubahan ng Justice Committee ang kanilang ulat na siyang magtatakda ng articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa oras na maaprubahan ito ng komite, isasama na ito sa order of business ng Kamara para maisalang sa deliberasyon sa plenaryo. Para sa Agenda Weekend, So, yan po ang ano. Ewan ko lang ha, kung ano talaga ang mangyayari. Let's wait and see, no? The reality of it. Punta naman tayo dito kay Attorney Rowena Guanzon. Kasi po, usap-usapan ngayon itong SALN bank account ng mag-asawang Duterte, si Mans Carpio. In-interview po nitong si Attorney Rowena Guanzon, itong spokesperson ni Mans Carpio, which is ang asawa ni VP Sara. Ito, panoorin po natin kasi para mabigyang linaw po ang issue na yan. Okay? Ito. Panoorin natin. Play. We invited a guest who is a son of my old friend, Harleen Abayon of Samar, Northern Samar? Northern Samar. Northern Samar was appointed by President Cory Aquino as Vice Governor. Vice Governor Yeah, when I was initially. mayor. And that's how we became friends. Our colleague and a practicing lawyer and former congressman also of his district in Northern Samar, Attorney Neil Abayon. Yes po. The third. Apo. The third. Oh, welcome, Neil. Thank you, Attorney Guanzon, for having me. So, i-correct lang ito, ma'am. Party list representative po ako. Oh, party list ka ba? Yes, Okay. Si Attorney Neil, mga tao gusto nilang maintindihan itong bakit naghabla si Attorney Mans Carpio. So, Yes. paki-explain lang po natin. So, yung pinaka-purpose lang po talaga is gusto natin panagutin yung mga taong may nilabag sa batas. That's the simplest way to say it. This has nothing to do with the impeachment para pigilan, i-TRO, or magka-injunction. Ang sa amin lang po dito, the main issue, number one, whether or not may violation ba sa batas. If yes, then you should be held liable. Yun lang po. Ano pong violation yon ang nakasaad dyan sa criminal action ni Attorney Mans Carpio? So yung legal basis po namin are three cases. Number one, the Anti-Money Laundering Act. Number two, the Bank Secrecy Law. And number three, the Data Privacy Act. Lahat po kasi yon may kanya-kanyang penal provision when you disclose confidential matters in an illegal or improper way. Sino naman po ang hinabla ni Attorney Mans Carpio? So the Anti-Money Laundering Council, the BSP, and some members po of the House of Representatives. Some members? Yes, some members lang. Can you cite a few? Si Congresswoman De Lima, Congressman Jokno, among others. Bakit si Luistro wala? Si Congresswoman Luis Tro is also included. Siyempre, favorite namin yun eh. Si Congresswoman Luistro talaga. Siya ang due process queen. Kailangan ho kasi malinaw sa mga tao na ano naman kaya ang kinalaman dito ni Attorney Mans Carpio sa impeachment? Bakit po siya nasali dito sa mga sabpina ng committee ni Luistro? So yun nga rin po yung issue talaga kasi si Attorney Mans is a very private individual. He's a practicing lawyer. Practicing lawyer. And he is, number one, not an impeachable officer. Number two, if you look at him from the start of the public office career po ni VP Sara, he is a very low-profile individual. Oo. In other words, Totoo naman eh. Kasi never itong nagpakita sa publiko. Hindi siya nangingialam sa pagiging vice president ni VP Sara. Very private, no? Hindi nagpapakita sa national. He's a practicing lawyer. Meron siyang sarili niyang buhay. Tapos nadamay pa siya dito sa kalokohan ng mga House Committee Injustice. So syempre, karapatan niya bilang private individual na magkaso dito sa mga lumabag sa batas. Di isa pool.
he performed earnest efforts to maintain his privacy. Yes. So hindi siya classified as a public figure na pwede na lang basta-basta isama on public issues. Oo, tapos he ang maintained ginawa that. nila sa House Committee ay sinabpina nila ang Yes. AMLAC, Yes. the Anti-Money Laundering Council, na mag-submit ng anong mga records ang sinabmit sa kanila sa Well, investigation sa impeachment. So allegedly, yung in-explain po or yung sinabmit ng AMLAC ay yung mga financial transactions daw po. So I say allegedly kasi up to date, wala pa kaming official receipt. Oh, walang kopya. Nung Ang ano po, nasasakdal, AMLAC report walang na yun. kopya. Ito yung sinasabi ko lagi, na hindi natututo itong House Committee at si Congresswoman Luistro. Kasi sa first na impeachment ruling ng Supreme Court, ay due process din ang focus ng decision na yon, yung lack of due process. Kaya ito na naman, si Congresswoman Luistro, na kung ano-ano ang pinagsasampina. Nag-object na po dito ang mga ilang congressman na bakit sinasampina para dagdagan ang mga dokumento na ipapasok sa records, na ipapadala sa Senado. Kasi po, sinabi nga ni retired Justice Ascuna, Supreme Court Justice, na hindi dapat dinadagdagan ang complaint. Kung ano na ang sinabit doon, yun na po yun ang dapat sinusuri nila. Sinabi rin yan ni Congressman, my friend, Congressman Rufus Rodriguez of Cagayan de Oro, that this is a fishing expedition. Kasi hindi naman yan kasali dito. Tapos isasampina ninyo. Masigasig po. Yan nga ang yan nga ang nagtataka ang taong bayan. Nagtataka tayo. Bakit ninyo sinali ang bank account ni BP Sara, ang SALN ni BP Sara, tapos pinasok pa itong si Madriaga. Pumasok pa si Trillanes. Talagang kahit walang kredibilidad si Trillanes dahil sa kanyang, dati na niyang ginagawa ito mga allegation dito sa mga Duterte. Tapos pinasok nila lahat sa House Committee on Justice. Parang far out na ba? Bakit nila sinali itong mga bagay na ito? And this is not part. Remember kaming taong bayan, nagtataka kami, hindi man ito part sa original impeachment complaint. Pero sinali na nila lahat. So kami, nagtataka ang taong bayan, tapos sabi ng taong bayan, tayo, nagtataka, halatang halata na paninira na lamang lahat. 'Di ba? Halata talaga. Iba na ang layunin nila. It's not about the impeachment anymore. They are hitting anong tawag doon? They're hitting two birds in one stone. Ika nga. Okay? Kasi kung hindi matutuloy ang impeachment, at least nasira na si BP Sara sa kanilang pamimintang. Tama lang ito. Nakasuhan sila ni Mans Carpio. Si Attorney Congressman Terry Ridon dyan sa pagsasampina. Galit na galit At sinabi din ni Congressman Paulo Marcoleta. Sinabi din ng Vice Chair. And that's what also Congressman Garbin said. So, hindi po nagkulang ang ilang congressman sa pag-object nitong pagsasampina ng committee ni Congresswoman Luistro, pagsampina ng mga kung ano-anong dokumento na idadagdag nila, kagaya nung affidavit at supplemental affidavit ni Madriaga. Dinagdag din nila ang affidavit ni Trillanes. Kung kaya, pag inadmit nila kasi yun, di kahit pwede nilang i-admit. Pati ho menu ng binagoongang Kasi, libre na sila ng media mileage dito. 'Di ba? Kasi kung ano-anong ipinapasok nila na paninira kay BP Sara sa House Committee on Justice, kasi alam nila lahat ng media sa Pilipinas nakatutok doon. So tinitake advantage nila. So this is not part of the impeachment complaint. Itong mga issues na pinapalutang nila. po dyan, baka pwede nyo nang i-admit. Ano pong ginagamit na rules of court dyan sa Justice Committee? At kung ano lang ang gusto nila, yun na yun. Whatever they can think of to make matters worse for the Vice President. Which is Correct. precisely why I am saying
that again, they are tinkering with the constitutional requirement of due process. And then when the Vice President went up again to the Supreme Court to question this impeachment proceeding, sasabihin nila, ba't ka natatakot kung wala kang tinatago? Kayo naman, para naman kayong hindi abogado dyan. Tayo mga abogado, pag may violation ng konstitusyon, akyat! Bakit ano naman ang masama kung siya ay pumunta ng Supreme Court? Hindi po ba ang Supreme Court ay ang final arbiter? Hindi po ba? Pag sinabi niyo po, may kasalanan, kaya ayaw niyang ipaproceed dito. Hindi po. Nakita ko sa video si Vice President Sara, sabi niya, then go ahead. Iakyat niyo na. Ako, ang tingin ko dyan, kung ganito lang din, na kung ano lang ang gusto nyo, gagawin nyo, sige, gawin nyo na lahat. Gawin nyo na lahat. Para maakyat nyo na yan sa Senado at doon na mag-trial at doon na mga abogado ni Vice President Sara ang pwedeng magtanggol sa kanya at mag-present ng kanilang ebidensya. Actually, ayaw nila yan eh. Takot rin ang, sa tingin ko takot rin ang House of Representatives na mapunta na po ito sa sa Senado. Kasi alam nila pagdating dito doon sa Senado, matatalo rin ito eh. Hindi talaga mai-impeach si VP Sara. Ngayon, dito dapat ang kaming taong bayan, ang panawagan namin, stop the hearing or stop the trial dyan sa House Committee on Justice. Kasi, sayang lang po ang pera ng taong bayan dyan. Pwede man silang magbotohan na. Total, inilabas nyo na si Madriaga. Inilabas nyo na si Trillanes. Inilabas nyo na yung Salin. Kung ano-anong gimmick, baka may iba pa kayong idagdag. Na pwede naman silang magbotohan na hindi sila magsasayang ng pera. Inuna pa nila talaga itong impeachment. Sa dami-daming problema ng Pilipinas, langis na sobrang mahal, mga pagkaing sobrang mahal, yung presidente pa natin bangag na hindi marunong gumawa ng solusyon sa mga problema, dapat tulungan sana nila. Pero nakatutok sila dito sa impeachment na ito dahil wala silang pakialam sa taong bayan. Ito, panoorin natin itong si Congressman Ridon, okay? Patungkol dito sa kapalpakan nila. Dahil naman po dyan, hindi po yung House Committee on Justice, kundi yung plenaryo po ng Kongreso mismo. So, and that would be relevant only upon yung pong plenary vote na to impeach the Vice President. Kasi syempre, if she does not get impeached, wala hong panel of prosecutors to talk about. No? Pero I'm quite certain, in the next 2 weeks, magkakaroon na po ng debate sa plenaryo. Actually, wag kang mag-alala Ridon. Kasi kung hindi ma-impeach si VP Sara, file na rin kayo ng impeachment complaint sa 2027. Taon-taon na lang. Sige. Taon-taon pa hanggang magtagumpay kayo. Patungkol po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, yung pong House Committee on Justice has very high confidence na yung pong 106 votes na kailangan to impeach the Vice President will be met. And correspondingly, tingnan lang natin, wag kang makakasiguro. it will go to the Senate for trial. So, inaantay lang ho namin on Monday, magkakaroon po ng committee report approval at the level of the committee kasi andun na po yung articles of impeachment. As soon as it is approved at the committee level, it will go to plenary by next week. No? So, pagdedebatihan na po yan at the level of the plenary. Kumusta po yung consolidation ng dalawang impeachment complaints? Tapos na po yun. So, after ng approval, Itong media forum na ito, nangyari ito Saturday. Okay? I think nung isang araw. Ngayon, ang ibig niya sabihin, kasi Monday ngayon ang ibig niya sabihin, ngayon yan pagdidebatihan sa plenary. Okay? ng probable cause, meron na pong consolidation. No? So, yung pong ilalatag sa Lunes will be the final articles of impeachment consolidated na po from the two impeachment complaints. Siyempre, yung features po niyan,
Una, yung confidential funds misuse, yung po nga 448 million na pinapasoli po, personal, sa pangalawang Pangulo. Ang ano no, ang mukha, pasensya na rin doon ha, yung mukha mo rin doon parang laruan. Oh, totoo. Yung tipong, di ba yung kabataan natin, meron tayong mga laruan. Yung tipong meron kang laruan na gusto mong itapon mo na. Parang laruan yung mukha. Ang cute-cute pero gusto mong itapon sa basura. Kasama din po dyan yung unexplained wealth, kung saan ho Peace. natunghayan ng bayan, yung Joke pong lang rin. 6.77 billion in total transactions na mag-asawang Duterte Carpio, 4.4 billion in net inflows, yung pumasok sa kanila pong mga bank accounts, 1.5 billion na lumabas mula po sa kanilang bank accounts pero hindi ho nakalasta. In-emphasize niya yung mga billion. Pero hindi niya binanggit yung inflows at outflows ha. In-add up nila lahat. Alam ng taong bayan yan eh. Sa SALN na mag-asawang Duterte Carpio, 2.8 billion in net inflows. Ibig sabihin, yung supposedly natitira doon po sa kanila pong mga bangko na hindi din ho nakalagay sa SALN. At Actually, bobo yung argumento mo, Ridon. Bobo yung mo. Hindi ibig sabihin, yung mga inflows na yan, lahat ng pera na yan kay BP Sara. Hindi mo alam yung transaksyon eh. Di ba? Actually, ito po nga pagbabanta laban po sa Pangulo. No, nakita ho natin na hindi lang ho isang beses, nakita ho natin na hindi po ito tinuturing na conditional. At kahit po conditional, ito pa rin po ay banta na dapat po nga panagutan ng pangalawang Pangulo. Ano po ang gagamiting manner na pagboto ng mga mambabata sa plenaryo para doon sa impeachment? Viva voce o isa-isa sila? Ang pagkakaintindi ko po, isa-isa po yung pagboboto doon, ano? Doon po sa impeachment. So, kailangan pong mabilang ang bawat boto ng bawat isa. No? Pero, I think we'd like to give some commentaries on two things. No? Una, yung pong sinasabi po ng defense panel na defective daw po even up until the end. Yung pong articles of, yung impeachment complaints, no? ng dalawa pong tinalakay sa Committee on Justice. Una, hindi ho yung totoo. Pangalawa, I think, pasong-paso na isang buwan na ho nilang inuulit-ulit yung fishing expedition. Pero sa totoo lang, hindi lang ho pating yung nakita ho doon sa pagdinig. Balyena ho yung nakita doon sa 6.77 billion na pinag-uusapan ho natin na pumasok ho at lumabas mula po doon sa transactions po na mag-asawang Duterte Carpio. And more importantly, ang lagi ho nilang inuulit, magkita-kita na lang daw sa Senado dahil doon ho sila maglalatag ng ebidensya. But I'm telling them, Bakit kayo insecure doon? Dahil hindi kayo ang maglilitis? Dahil Senado ang haharap? Tapos nagalit kayo? Naimber na kayo? Uminit yung mga ulo nyo? Kasi hindi kayo sinipot ni BP Sara? Kawawa. today, you cannot go to trial at the Senate while you have a Supreme Court petition We. at the Supreme Court. Kasi Nananakot pa, we. Wala ka na, Ridon. Pahiya na kayo dyan eh. Ginawa niyo respondent yung pong Senado. Dito po sa inyo, Yeah, sige, tuloy ka lang, Ridon. Galit ka sa mga Duterte kasi tinanggal ka noon eh. We. itong Supreme Court petition. Katawa-tawa po yun. Hindi, ikaw yung katawa-tawa. Sa mukha mo pa lang, ang sarap itapon. Na pupunta ho kayo to present your defense at trial samantalang kina-question po ninyo yung kabuuan po ng proseso. Yung pong House impeachment proceedings, kina-question ho nila. Yung consequence po ng House impeachment proceedings is also going into the Senate. Hindi ba? So paano ho kayo magpapakita ron, questioning the proceedings, while also wanting to present your evidence there? Hindi ba? Hindi ba yan yung height of a contradictory legal defense, bad faith strategy?
Hindi ba? So, ang challenge to the defense panel of the Vice President, dapat bago sila magpakita sa trial at the Senate, dapat i-atras na ho nila yung pong Supreme Court petition ho natin para mag-usap-usap tayo doon, maglaban ho tayo ron. Kung merong mga private lawyers and some congressmen na narinig natin na ipa-inhibit yung seemingly bias o nagpakita na raw ng kanilang boto ng mga senador sa impending trial. Kayo ba'y naniniwala sa ganon? O sabi naman ng iba, ano ba naman ito, di pa nagsisimula ang Senate trial, parang nagwawagayway na ng puting bandila. Alam po ninyo, ang mas mahalaga po talaga sa trial, mailatag po yung ebidensya. At makapaglatag din po ng depensa yung pong pangalawang Pangulo. That is her last chance to actually explain how in the world Last chance? Sigurado kang last chance? Hindi sasabay si BP Sara sa script ninyo. Kasi alam ni BP Sara, yung ginagawa nyo dyan sa house, kalokohan. Ha? Pag ano yan, demolition job yan sa Vice President. So hindi yan kakagatin ni BP Sara. Okay? Hindi po bobo ang aming Vice President para sakyan yung mga gimmick ninyo. So, wag mong sabihing last chance, ha? paano ho nangyari na yung pong mag-asawang mga abogado, public servant, may naluluging mga negosyo, nagkaroon po ng 4.4 billion na pumasok po sa kanilang mga accounts. Yung pong mga ordinaryong tao, hindi ho nila ma-imagine yun. Sobrang layo ho ng bilyon sa milyon. Oh, hindi rin namin ma-imagine yung mga paninira ninyo. Kami mga ordinaryong tao. Ha? Hindi namin lubos ma-imagine na meron matino na Vice President na nagsiservisyo sa taong bayan na sisiraan ng mga sira na mga pangalan dyan sa Kamara, especially sa mga issue ninyo sa flood control. Hindi namin lubos maisip na ang mga pangunahing ginagawa ninyo ay pamumulitika. Yan rin ang iniisip namin. Kaya, wag mong akusahan ang taong bayan na nasyak kami sa SALN ni BP Sara. Hindi na, kaming taong bayan, hindi kami kakagat sa mga paninira ninyo kay BP Sara. Sa totoo lang. Yun. Hindi ba? At yan po yung pagkakataon nila. Hindi ako pabor na magpa-inhibit. Let the senators participate in trial, ask the questions, and I'm quite certain yung pong mga prosecutors and the defense will be able to answer the questions po of the senator judges during trial. Kung nabanggit nyo, malaki ang pagkakaiba ng 1 million sa 1 billion. Nag-mental calculation ako. Yung 1 million, pag gumas ka ng 1 million, Kasi yung unang yung unang paninira nila kay BP Sara, confidential funds. Ang confidential funds, ang sabi ng taong bayan, bakit nyo uunahin ang confidential funds na 125 million lang yun? Bakit hindi ninyo inuna yung flood control anomaly na mga congressman na mga sangkot dito sa pagnanakaw? Na bilyon-bilyon po ang nawawalang pera sa taong bayan ng gobyernong ito. Bakit hindi nyo inuna? So, napahiya sila doon sa logic na yon. So, ang ginawa nila, ito na po, bilyon-bilyon na po ang akusasyon nila kay BP Sara. Sa SALN ni BP Sara. Dati na sinabi ng ilang mga congressman na fishing expedition po ang ginawa ng House Committee on Injustice ni Bakulao na Luistro. isang araw, ubos na pagdating na alas 5 ng hapon. Yung 1 billion, halos 3 taon na araw-araw kang gagastos ng 1 million bago maubos ang 1 billion. So yung 6 billion, ay di 9 taon po yun, na araw-araw kang gagastos ng 1 million. Mahalaga pong ilatag din natin yung konteksto. Ang sabi ho nila, nung pong, pag-usapan lang natin 2022 to 2024, kasi yun lang yung panahon na sila daw po ay pangalawang Pangulo. O di pag-usapan ho natin yung 2022. Particularly doon sa AMLAC report. In 2022,
meron pong outflow na 40 million mula po doon sa mga accounts po ng mag-asawang Duterte. Outflow ha, meaning to say palabas ng pera. Alam natin, kayo mismo ang naglabas ng mga, okay? Ng mga business ni VP Sara. Siyempre, aabot yun ng 40 million ang outflow. Kasi, outflow lang ang pinag-uusapan. Hindi mo binanggit ang inflow. Meaning to say, kung meron pong kayong akusasyon na 40 million in a year, okay? 40 million in a year. Meaning to say, hindi natin alam na nagpapalabas siya ng 1 million. Ngayon, nagdi-deposit na naman siya ng 1 million. Oh, yung 1 million na yun, isang million lang yun. 1 million, may binili, o siguro may nangutang sa kanya, 1 million. Tapos sinauli yung 1 million, nilagay sa transaction niya. Tapos may nanghiram na naman ng 1 million na company, o linabas na naman ng another 1 million. Ganon yun, paulit-ulit. Sinong hindi aabot ng 40 million? Di ba, did you get what I mean? Transaction yun. Tapos, in-add up mo, 40 million in a year? Gago? So ano ibig sabihin nun? What kind of argument? Anong ibig sabihin nun? Bobo kayo. Oh, yun ang ibig sabihin na yun. Ang salin po nila, mga 70 million lang, wala naman ho nakalagay sa salin doon na mga bagong purchases ng property na gano'n ho kalaki. Yes. So saan napunta yung 40 million? Ano yung klaseng argumento yan? Kung 70 million po ang kanilang pera, hindi mo nga pwedeng i-declare yun na inflows and outflows yun. Kasi hindi mo alam na 1 million lang yung umiikot. Kasi may business. Gago ka ba rin doon? Are you a businessman? Ang sakit sa bangs nitong taong ito, na naging congressman to. Sino bang mga taong bumoto nito? Next time, kayong taong bayan, huwag niyong iboto itong mga ganitong klaseng tao na hindi, logic pa nga, argumento pa nga sa ganon, hindi marunong. Grabe naman, Ridon. Ang utak mo, Ridon, talagang pambobo talaga. Kami ngang ordinaryong tao nakakaintindi, kayo pa. Sa bagay, kaya pala natanggal ka. Hindi ba? So, kumbaga, I think these are the questions that if they don't want to answer it, they did not answer it to the level of the committee. Ang Vice Presidente, ayaw nilang sumagot dyan kasi mababaw yung mga utak ninyo eh. Kung magpapaliwanag sila, hindi rin ninyo maiintindihan. It is something that they should answer at the level of trial. Hindi, they should answer in the level of their brain. Siguro ang Senado lang makaintindi. Kayo dyan sa House, explain sila ng explain, hindi rin ninyo maintindihan. Kasi mababaw lang yung mga utak ninyo eh. But again, they cannot go to trial for as long as there is a petition in the Supreme Court. Hindi ba? Hindi, actually, Ridon, no? Ang dami mong mga argumento Ridon na just to give arguments na walang katuturan, walang logic yung argumento mo. Prangka napaka-istorya yan. Anong ibig kong sabihin? Sila ginagawa nilang parang niloloko nila ang taong bayan. Para bagang syempre yung pag-iisip ng taong bayan in the level of the layman's term, no? Meron tayong tinatawag na layman's term. Ito mga klaseng mga congressman na kagaya nito, mag-e-explain yan, mga ganyan, kung anong mga terms na gagamitin nila. Syempre, yung tayong mga ordinaryong mga mamamayan na hindi masyadong nagre-research yung iba, ganun pala. 40 million in a year. Ganun yung iisipin. Pero kung yung mga nagre-research talaga, kaya pala umabot ng 40 million in a year. Kasi labas-pasok pala sa pera yan. In-add up nila. So meaning to say,
there is 20 transaction that is going out and 20 transactions that are going in. At hindi mo alam na 1 million lang yan. 'Di ba? 1 million lang. For example, ako, every month ha, example ko lang. Every month, nakaka-receive po ako ng sahod sa YouTube ng 20,000 pesos. Tapos, 20,000 pesos rin ang igagasta ko palabas. Kasi I have my basic needs. So, ang dadating doon, I will have 40,000 pesos sa in both transactions in and out. 40,000. Don Mar, may 40,000 ka in a month. Hindi nila alam, nagsumasahod ako ng 20,000. Tapos, syempre, may transaction ako, may binabayaran akong utang na worth 20,000. Kasi meron ganyan, no? Babayaran ko 20,000. So, out na yun. Kasi, ganyan yung mga ugali ng Pilipino eh. Hindi pa dumadating ang iyong sahod, nangungutang ka na. Ang example ordinaryo lang. In layman's term, uutangin ko muna itong 20,000 para may panggasta-gasta ako ng mga maliliit, ganyan. So pagdating ng sahod ko, 20,000 pumasok yung aking sahod. Tapos yung 20,000, ibalik ko yan. Out, transaction. Binabayaran ko yung inutangan kong 20,000. Ganon yun, Ridon. So I have a total of 40,000 in and out flows of my bank transaction. Yun ang explanation nila. Kaya pambobo talaga ang kanilang wala na talaga. Parang tama nga yung sinabi ng iba, fishing expedition. Kaya tayong taong bayan sa Donmar TV, huwag tayong magpalinlang sa mga congressman na kagaya nito. Tayo dito sa Donmar TV, lagi kong sinasabi sa inyo, ang binabalita natin dito ay yung mga katotohanan lamang. Yung mga ibang mga kalaban ni BP Sara na kung ano-anong mga aligasyon, akusasyon na ibinabato nila kay BP Sara, iko-correct po natin dito sa Donmar TV. Lagi po natin yung iko-correct kasi yung iba dyan may kulang. Okay? Hindi nila in-explain bakit ganito ang nangyari. Kung baga, na lang sila. Bato lang sila ng bato. Kaya, payo ko sa inyo, dito lang kayo makikinig sa Donmar TV. Ilalabas natin yung mga katotohanan na yan. Okay? So, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. Babasahin natin yan sa comment section. Okay? Don't forget na i-like at saka i-share itong video natin para makatulong tayo for awareness sa taong bayan. At sa mga first time na bumisita dito sa aking channel, subscribe na po kayo sa Don Mar TV. Okay? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Walang bayad po ang mag-subscribe. Libre lang yon. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.